magandang umaga po. 함께 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Diyos na mapagmahal, maraming salamat. 예수님 보혈로 보내주시고 함께 말씀을 배우게 도와주심을 감사를 드립니다. Salamat po sa pagliligtas po sa amin at sa pagbibigay po ng pagkakataon na makinig po sa salita niyo. 오늘 주일 말씀 주님이 함께 하시고 도와주시기를 간구드립니다. Samahan niyo po kami sa araw na ito para makinig po sa salita niyo. 주님이 홀로 영광 받으시고 우리에게 필요한 말씀으로 함께 주시옵소서. Lahat po ng glory ay para sa inyo sa Panginoon. 우리를 죄에서 구원해주신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Yesu Cristo na umiimig sa amin. Amen. 아멘. 예, 함께 성경 찾겠습니다. Hanapin po natin sa Biblia. 잠언 16장 20절 말씀입니다. Kawikaan, chapter 16, verse 20. 잠언 16장 20절 말씀. Kawikaan, chapter 16, verse 20. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyang nakikinig sa salita ay uunlad, at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. 반갑습니다. Masaya po akong makita kayo. 우리 가베트 교회 형제님들 이렇게 주님 안에서 뵙게 돼서 기쁩니다. Masaya po ako na makita po kayo sa iglesia na ito. 저는 한국 아산교회 김종천 목사입니다. Ako po si Kim Jong-chon, galing po sa Asan Church. 우리 사랑하는 형제님들 이렇게 뵙게 돼서 너무나 기쁘고 반갑습니다. Tiyak na masaya po ako na makita po kayong mga mahal na brothers and sisters. 오늘 말씀을 통해서 하나님의 법칙에 대해서 배우겠습니다. Ngayon po, pag-aaralan po natin ang pangako ng Diyos para sa Kristiyano. 성경을 통해서 하나님은 우리 그리스도인들에게 하나님의 법칙을 주셨습니다. Sa pamamagitan po ng Biblia, binigyan po tayo ng pangako para sa Kristiyano. 민수기 23장 19절 말씀을 찾겠습니다. Hanapin po natin sa Biblia, Bilang, chapter 23, verse 19. 구약성경 민수기 23장 19절 말씀입니다. Bilang, chapter 23, verse 19. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinilita ba niya at hindi niya tutuparin? 하나님은 사람이 아니시기 때문에 약속하신 모든 것은 반드시 이루어집니다. Ang Panginoon po ay hindi tao, kaya lahat po ng ipinako niya ay matutupad. 하나님께서는 우리 그리스도인들에게 하나님의 법칙을 말씀하셨어요. Ang Panginoon po, sinabi niya po yung mga pangako niya para sa Kristiyano. 이 말씀을 순종하게 되면 하나님께서 도와주십니다. Kaya pag sumunod po tayo sa mga pangako niya, tutulungan po tayo ng Panginoon. 하나님은 약속을 반드시 지키시는 분인 겁니다. Kaya masasabi po natin na lahat po ng pangako niya ay tutuparin niya. 우리는 하나님의 약속의 말씀을 믿고 행하는 자가 되어야 되겠습니다. Kaya tayo po, bilang Kristiyano, kailangan po natin makinig at sumampalataya sa mga pangako niya. 베드로 전서 1장 23절 말씀 찾겠습니다. Unang Pedro po, chapter
1 verse 23. 예, 베드로전서 1장 23절 말씀. Unang Pedro chapter 1 verse 23. 예, 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. 우리가 거듭난 것은 하나님의 말씀으로 되었지 않습니까? Di ba po, naging Kristiyano po tayo at naligtas po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 구원을 받았다, 거듭났다 같은 뜻인 겁니다. Kaya parehas lang po na ang sinasabing born again at saved. Parehas lang po yun. 우리가 하나님 말씀으로 구원을 받게 됐는데요. 구원받은 사람들은 하나님 말씀대로 살기를 원하십니다. Kaya po, yung mga ligtas po, gusto pong mamuhay sa salita ng Diyos. 우리는 하나님 말씀을 더욱더 가까이 하셔야 되겠습니다. Kaya kailangan po natin ilapit sa buhay natin ang salita ng Diyos. 이 말씀을 통해서 거듭났기 때문에 하나님 자녀들이 어떻게 있어야 되는가 성경에 또 말씀을 하셨거든요. Kaya sinabi din po sa Biblia na kung paano tayo dapat mabuhay sa salita ng Diyos. 그러니까 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 인도하시는 것을 보게 됩니다. Kaya pag sumampalataya po sa salita ng Diyos, makikita po natin na tinutulungan po tayo ng Panginoon. 예수님 피로 구원받은 하나님 자녀들 하나님께서 말씀으로 인도하십니다. Lahat po ng naligtas po sa salita ng Diyos ay i-guide po talaga ng Panginoon. 말씀을 통해서 우리에게 이루하시고 힘을 주십니다. At papalakasin po tayo sa pamamagitan ng salita niya. 우리가 말씀을 듣고 배우고 행해야 됩니다. Kaya dapat po tayong makinig at gawin din po ang sinasabi ng Panginoon. 야고보서 2장 26절 말씀을 찾겠습니다. Santiago chapter 2 verse 26. 야고보서 2장 26절 말씀. Santiago chapter 2 verse 26. 네, 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. 영혼 없는 몸이 죽은 거잖아요. Pag wala pong kaluluwa, patay, di ba? 마찬가지로 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 말씀을 하셨습니다. Ngayon din po, pag wala po tayong ginagawa sa salita ng Diyos, patay rin po ang ating Christian life. 함께 우리가 말씀을 배우고 듣고 하는 것은 말씀을 행하기 위해서 우리는 말씀을 배우고 있는 겁니다. Kaya inaaral po natin ang Biblia para sumampalataya tayo at gawin din po natin ito. 말씀을 행할 때, 순종할 때 하나님께서 우리에게 복을 주십니다. Kaya po pag ginagawa po natin ng mga pangako ng Panginoon, doon po tayo ibibigyan ng mga blessings. 하나님의 법칙 먼저 첫 번째는 주 안에 거하면 열매를 맺는다는 법칙이 있습니다. Yung unang pangako po na binigay ng Panginoon na pag sumampalataya po sa salita ng Diyos ay mamumunga po tayo. 이 말씀은 참으로 중요한 말씀인 겁니다. Ito po ay talagang mahalaga. 요한복음 15장 3절부터 5절 말씀입니다. 1 chapter 15 verse 3 to 5. 요한복음 15장 3절부터 5절 말씀입니다. 1 chapter 15 verse 3 to 5. 함께 읽겠습니다.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo malinis na sa pamagitan ng salita ng aking sinabi sa inyo, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 이 말씀을 통해서 영혼이 깨끗게 된 사람은 주님 안에 거하라고 예수님께서 말씀하셨습니다. Sinabi po ng Panginoon, lahat po na naligtas po sa pamamagitan po ng salita ay manatili sa kay Kristo. 예수님 피로 구원받은 그리스도인에게 예수님이 첫 번째 우리에게 주신 말씀인 겁니다. Kaya masasabi po natin na yung pinakaunang salita po na binigay po sa mga Kristiyano ay ang ating Kristo. 내 안에 거하라, 주님 안에 거하라고 명령하셨습니다. Sinabi po ng Panginoon ay manatili kayo sa akin. 이 말씀을 우리가 순종하게 되면 하나님께서 열매 맺게 하십니다. Kung talagang mananatili po tayo kay Kristo ay tutulungan po tayo ng Panginoon. 예수님께서 포도나무라고 말씀하셨고 구원받은 나는 가지라고 말씀을 하셨습니다. Sabi po ng Panginoon, si Kristo po ang puno at tayo po ang mga sanga. 가지는 포도나무에 붙어 있어야 되는 겁니다. Ang sanga po ay dapat nakadikit po sa puno. 농부는 하나님 아버지십니다. At yung 가지가 포도나무에 붙어 있을 때 열매를 맺게 됩니다. ang sanga po, pag nakadikit po sa puno, doon po magkakaroon ng bunga. 이것이 바로 열매 맺는 신앙의 비결인 겁니다. 법칙인 겁니다. Kaya ito po yung, masasabi po natin na ito po yung mangyayari pag nakadikit po tayo sa puno. 여러분들 예수님 예수님 피로 영혼 구원 받으셨죠? Talaga po bang saved po kayo lahat? Yes. 여러분들 예수님 피로 다 구원 받으셨죠? Naligtas po ba talaga kayo na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo? Yes. 예수님 피로 영혼 구원받은 하나님 자녀들은 꼭 주님 안에 거하셔야 됩니다. Kaya kung talagang ligtas po kayo, dapat mananatili po tayo kay Kristo. 구원받은 교회 안에 딱 연결되어야 됩니다. Dapat nakadikit po tayo sa church. 그러면 계속 말씀을 통해서 공급을 받게 됩니다. Kung ganun, bibigyan po tayo ng mga salita po na kailangan natin. 요한복음 15장 5절 말씀은 너무너무 중요한 말씀인 겁니다. Yung salita po na binasa po natin kanina ay talagang mahalaga. 이 말씀을 꼭 여러분들이 마음 깊이 새겼으면 좋겠습니다. Kaya sana po, tandaan niyo po lagi yung 1 chapter 15 verse 3 to 5. 요한복음 15장 5절 말씀을 한 번 더 읽으시겠습니다. Basahin po natin ulit yung 1 chapter 15 verse 5. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 꼭 이 말씀을 순종하셔야 됩니다. Sana po matandaan niyo po ito at mabuhay po tayo ng katulad nito. 여러분들 내 사랑하는 가족들이 구원받기를 원하시죠? Gusto niyo bang maligtas po ang mga iniibig niyong pamilya? 또 내가 알고는 사람들이 구원받기를 원하시죠? At yung mga tao pong kilala niyo, lahat po. 그러면 꼭 이 말씀을 꼭 순종하셔야 되는 겁니다. Kung talagang gusto niyo po iyon, dapat po tayo sumunod sa salitang ito. 이 말씀을 순종하게 되면 내 사랑 가족들이 이웃들이 구원받게 되실 겁니다. Kung talagang sumunod po tayo sa verse na ito, lahat po ng mga mahal natin ay maliligtas din. 이 말씀을 불순종하게 되면 내 가족들이 이웃들이 구원받기가 어렵습니다.
Pero pag di po tayo sumunod sa salitang ito, mahirap po talagang maligtas po yung mga iniibig po nating iba. 꼭 요한복음 15장 5절 말씀을 마음 깊이 새기시기 바랍니다. Kaya sana po lagi po nating tandaan ng 1 chapter 15 verse 5. 이 말씀을 암송할 수 있는 분은 암송하시면 더욱더 좋겠습니다. At mas maganda po sana pag i-memorize po talaga natin to. 암송 잘하는 비결은 반복인 겁니다. Isa po sa method na kung gusto nyo po ma-memorize po ito, mas maganda pag basahin po ng paulit-ulit. 이 말씀을 너무나 중요하기 때문에 한 번 더 요한복음 15장 5절 말씀을 읽으시겠습니다. Basahin po natin ulit ito, 1 chapter 15 verse 5. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 또 요한복음 15장 8절 말씀도 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ulit sa 1 chapter 15 verse 8 naman po. Verse 8. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. 과실을 많이 맺을 때 하나님께 영광이 된다고 말씀을 하셨습니다. Mag-glorify po natin ang Panginoon kung marami po tayong bunga. 여러분들이 내 사랑 가입들 이웃들 열매를 맺기를 원하신다 그러면 꼭 주님 안에 지금처럼 거하셔야 되는 겁니다. Kaya kung gusto po talaga natin mamunga, dapat manatili po tayo sa iglesia. 아시겠죠? Alam niyo na po ba? 꼭 주님 안에 거해서 함께 열매 맺는 삶을 삽시다. Kaya sana po mamuhay po tayo katulad nito. 그리고 서로 사랑하면 전도가 된다는 법칙이 있습니다. At isa pa pong pangako ay kung magmamahal po tayo sa iglesia ay ang evangelismo ay lalakas. 요한복음 13장 34절, 35절 말씀을 34절부터 35절 말씀을 찾겠습니다. Hanapin po natin 1 chapter 13 verse 34 to 35. 이 말씀도 참으로 중요한 말씀입니다. Ang salita din pong ito ay napakahalaga. 예수님 말씀인데요. Ito po ang salita ni Kristo. 요한복음 13장 34절, 35절 말씀을 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. 예수님은 우리에게 서로 살아가라는 새 계명을 주었습니다. Si Kristo po, binigyan po tayo ng bagong pangako na magmahalan po tayo sa isa't isa. 예수님 피로 구원받은 사람들은 천국에서 한 하나님 모시고 영원히 함께 살 가족입니다. Lahat po ng mga naligtas pong Kristiyano, tayo po ay isang pamilya na magkakakita walang hanggang. 이 땅에서도 서로 사랑하고 서로 격려하면서 주님의 일을 행하기를 원하시는 겁니다. Kaya gusto rin po ng Panginoon na magmahalan po tayo kahit dito po sa mundo ito. 여기 예수님 피로 구원받은 사람들 하나님이 정말 존귀하게 여기십니다. Talagang minamahal po ng Panginoon ang lahat ng mga Kristiyano. 우리는 주님 안에서 한 가족입니다. Kaya isa po tayong pamilya sa harap ng Panginoon. 앞뒤 옆 보시고 우리 사랑하는 형제님과 함께 인사를 하시겠습니다. Magsabi po tayo na mahal kita sa harap nyo, sa likod nyo, at sa tabi nyo po, lahat po ng mga tao sa paligid. 형제님, 자매님 사랑해요 하면서 인사하시겠습니다. Magsabi po tayo, mahal kita.
아, 너무 좋습니다. Masaya po. 예, 다시 밝게 웃으시면서 형제님, 자매님 사랑합니다. 한번 합시다. Isa pa po, pero nakangiti po. Mahal 아, kita. 보시고. 지금처럼 이렇게 서로 반갑게 웃으면서 인사하면서 살아갑시다. Sana po mamuhay po tayo katulad nito, laging nakangiti at masaya. 그러면 하나님께서 우리 교회와 함께 하셔서 계속 번반 역사를 더해 주실 겁니다. Kung ganun po, tutulungan po tayo lalo ng Panginoon na maka-evangelist. 서로 사랑하면 전도가 됩니다. Kaya kung nagmamahal po tayo sa isa't isa, tutulungan po tayo ng Panginoon sa evangelismo. 이것이 하나님의 법칙입니다. Ito po ay pangako ng Panginoon. 요한 1서 3장 14절 말씀 적겠습니다. Unang Juan, chapter 3, verse 14. 요한 1서 3장 14절 말씀. Unang Juan, chapter 3, verse 14. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nalalaman nating tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. 여기 거듭난 사람들의 증거가 나와 있습니다. Nakalagay po dito yung mga ebidensya ng ligtas. 예수님 피로 구원받은 거듭난 사람들의 증거가 말씀되어 있습니다. Nakasulat po yung mga ebidensya na talagang ligtas po tayo. 먼저는 거듭난 사람들은 나를 보내주신 예수님을 사랑합니다. Una po sa lahat, ang ligtas po ay nagmamahal kay Kristo. 베드로전서 1장 8절 9절 말씀입니다. Unang Pedro, chapter 1, verse 8 to 9. 베드로전서 1장 8절부터 9절 말씀입니다. Unang Pedro, chapter 1, verse 8 to 9. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. 예수님 피로 영혼 구원받은 사람들은 나를 보내주신 예수님을 사랑합니다. Kaya lahat po ng tinawag po ni Kristo sa pamamagitan ng dugo niya ay magmamahal sa Kanya. 여러분들 예수님 사랑하시죠? Mahal niyo po ba ang Kristo? Yes. 그것이 바로 내가 거듭났다는 확실한 증거인 겁니다. Ito po ay malaking ebidensya na talagang ligtas po tayo. 그리고 거듭난 사람들은 구원받지 못한 사람의 영혼을 사랑합니다. At lahat po ng mga ligtas ay nagmamahal din po sa mga hindi po ligtas. 아직 구원받지 못한 내 사랑하는 가족들이 구원받기를 원합니다. Gustong-gusto po talaga ng mga Kristiyano na maligtas din po ang mga pamilyang di pa po ligtas. 여러분들 아직 구원받지 못한 내 사랑하는 가족들이 구원받기를 원하시죠? Gusto nyo ba talagang maligtas din po yung mga pamilyang di pa ligtas? Yes. 그것이 바로 구원받다는 확실한 증거인 겁니다. Ito rin po ay isang ebidensya na talagang ligtas po tayo. 또 주변에 이루어지는 불쌍한 영혼을 사랑하는 마음이 있는 겁니다. At magkakaroon din po tayong pag-ibig sa mga kaluluwang di paligtas sa paligid natin. 그들에게 이 복음을 전해줘야 되겠다 그런 마음이 있는 겁니다. Kaya magkakaroon din po tayo ng pusong gustong ipahayag ang salita ng Diyos sa kanila.
여러분들 이르진 영혼들에게 복음 전하고 싶은 마음 있으십니까? Meron po ba kayong ganitong puso? 그것이 바로 구원받았다는 확실한 증거인 겁니다. Ito po ay ebidensyang ligtas po tayo. 그리고 구원받은 사람은 형제 자매님들을 사랑합니다. At isa din po na ang ligtas po ay magmamahal din po sa mga Kristiyanong ligtas. 예수님 피로 구원받은 형제자매들은 천국에서 한 하나님 모시고 영원히 함께 살 가족이기 때문에 그렇습니다. Lahat pong mga ligtas na Kristiyanong kapatid natin ay magiging pamilya nating sa langit. 옆에 있는 형제자매를 참으로 사랑해야 됩니다. Kaya kailangan po nating ibigin yung mga kapatid po nating ligtas. 귀하게 여기셔야 되겠습니다. 예수님 피로 구원을 받았기 때문에 그렇습니다. Ito po ay dahil naligtas po tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. 우리가 서로 사랑하면 전도가 잘 되는 겁니다. Kaya pag nagmamahal po tayo sa isa't isa bilang Kristiyano, makaka-evangelist mo din tayo ng mas maigi. 하나님이 우리 교회 함께 하셔서 지금 계속 구원받는 것을 더해주고 있지 않습니까? Di ba po pinapakita po ng Panginoon ang mga gawain niya sa atin? 앞으로도 우리 교회와 주님이 더욱더 함께 하시기를 기대하십니다. Kaya po yung Panginoon ay may expectation na magtulungan po tayo sa isa't isa. 아까 밝게 웃으시면서 인사하는 모습이 참 너무나 좋아 보였습니다. Kanina po nung nakita po ko po kayo na nakangiti at nagsasabi po ng mahal kita, talagang masaya pa ako noon. 스마일이 좋은 전도의 방법인 겁니다. Kaya po sa evangelismo po, maganda po ang pangingiti. 서로 앞으로 서로 살아가면서 전도합시다. Sana po mag-evangelismo tayo at magmahalan po tayo sa isa't isa. 베드로 전서 4장 7절부터 8절 말씀입니다. Unang Juan chapter 4 verse 7 to 8. Unang Juan chapter 4 verse 7 to 8. 예, 베드로 전서 4장 7절부터 8절 말씀입니다. Unang Juan chapter 4 verse 7 to 8. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 우리는 만물의 마지막에 가까운 것을 보는 시대에 살고 있습니다. Tayo po ay nasa panahon ng pagbabalik ni Kristo. 이럴 때 우리가 더욱더 정신을 차려야 됩니다. Kaya dapat po tayong laging gising. 더욱더 근신하고 기도를 해야 됩니다. At kailangan din po nating manalangin ng mas maigi. 그리고 더욱더 필요한 것은 서로 사랑하는 겁니다. At pinakamahalaga po ay talagang magmahalan po tayo sa isa't isa. 뜨거운 마음으로 서로 사랑하고 서로를 위해서 아껴주셔야 됩니다. Kaya dapat po tayo magmahalan sa isa't isa at tulungan po din ang isa't isa. 잠언 10장 12절 말씀 찾겠습니다. Kawikaan chapter 10 verse 12. 잠언 10장 12절 말씀입니다. Kawikaan chapter 10 verse 12. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagkamuhi ay nagbubunsod ng alitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsuway. 미움은 다툼을 일으키지만 사랑은 모든 허물을 가리우다고 말씀하셨습니다. Ang pagmamahal po ay
kayang itakpan lahat po ng mga pagkakamali. 우리는 옆에 형제자매를 정말 귀하게 계시고 서로를 위해서 기도해 주셔야 됩니다. Kaya kailangan pa talaga nating magmahal sa isa't isa at manalangin po para sa isa't isa. 옆에 있는 형제자매가 잘 되기 위해서 기도해 주셔야 됩니다. Kaya lagi po tayong manalangin para sa mga Kristiyanong kapatid natin. 잠언 17장 9절 말씀입니다. Kawikaan chapter 17 verse 9. 잠언 17장 9절 말씀입니다. Kawikaan chapter 17 verse 9. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay umahanap ng pagmamahalan, ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. 허물을 덮어준 사람은 사랑을 구한 자라고 말씀을 하셨습니다. Sabi po dito na pag tinakpan po natin ang mga pagkakamali, ay lalo po tayo kaya nating mag-ibig. 허물을 거듭 말하는 자는 친한 것을 이겨난 자라고 말씀을 하셨습니다. Sinabi po na yung mga tao pong tinatandaan po yung mga pagkakamali ay 우리는 하나님께 엄청난 죄를 다 용서받지 않습니까? di ba po kinalimutan po ng Panginoon ng mga marami nating pagkakamali. 이사야 44장 22절 말씀입니다. 이사야 44장 22절 말씀입니다. Isaiah chapter 44 verse 22. Isaiah chapter 44 verse 22. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. 우리는 예수님 피로 내 모든 죄를 영원히 다 용서받은 사람입니다. Tinubos po ng Panginoon ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 예수님 피로 내 모든 죄를 영원히 다 용서해 주셨습니다. Tinubos po lahat ng mga kasalanan natin sa pamamagitan ng dugo. 우리는 하나님께 엄청난 죄를 다 용서받으신 분 아닙니까? Hindi po ba tayo mga Kristiyanong naligtas po sa pamamagitan ng dugo? 옆에 우리 형제자매들 좀 부족한 부분이 있으면 우리는 기도를 해주셔야 됩니다. Kaya kung may nakikita po tayo mga pagkakamali ng brothers or sisters, dapat panalangin po natin. 저 형제자매 왜 그래 하면 안 되는 겁니다. Hindi po dapat na i-judge po natin agad-agad ito. 부족한 부분에서 우리는 서로 기도해주고 도와주셔야 되는 겁니다. Kaya pag may nakikita po tayong mga pagkakamali, tulungan po natin at ipanalangin din po natin ito. 하나님은 그걸 참으로 기뻐하십니다. Kung makita po ito ng Panginoon, talagang masaya po ang Panginoon natin. 고린도전서 13장 Unang Korinto, chapter 13, 13절 말씀입니다. verse 13. Unang Korinto, chapter 13, verse 13. 먼저 고린도전서 13장 1절부터 3절 말씀을 Ay, bago po 읽겠습니다. sa chapter 13, basahin pa muna natin ng verse 1 to 3 sa chapter 13. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit walang akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. 13절 말씀도 함께 읽겠습니다. Basahin din po natin yung verse 13.
함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 성경은 우리에게 말씀하십니다. 사랑이 없으면 아무것도 아닌 겁니다. Sinasabi po dito sa Biblia na kung wala pong pang-ibig, wala po talaga lahat. 사랑이 없으면 아무 유익이 없는 겁니다. Pag wala po ang pag-iibig, wala pong 사랑이 Pinapang- 가장 중요한 겁니다. Kaya masasabi po natin na ang pag-iibig po ay pinakamahalaga. 하나님의 사랑이 우리를 변화시키지 않습니까? Hindi po ba tayo binabago ng pagmamahal ng Panginoon? 예수님 십자가에 피를 죽으신가 벌하심으로 내 영혼을 구원해 주지 않습니까? Di ba po naligtas po tayo sa pag-ibig ng Panginoon? 그 하나님의 사랑이 우리를 변화시킨 겁니다. Kaya masasabi po natin na yung pag-ibig ng Panginoon ay nagbago sa atin. 하나님의 사랑을 깨달은 사람들은 옆에 있는 형제자매를 참으로 앞으로도 존귀하게 귀하게 여기십시다. 사랑합시다. Kaya magmahalan po tayo sa isa't isa. 서로 살아가면 전도가 된다는 법칙이 있다고 말씀드렸습니다. Sinabi ko po kanina na pag nagmamahalan po tayo, tutulungan po tayo ng Panginoon sa evangelismo. 또 하나님은 겸손한 자를 통해서 일하신다는 법칙이 있습니다. At meron din pong batas na ang Panginoon ay gagamitin ng mga taong may pusong mapagkumbaba. 야고보서 4장 6절 말씀을 찾겠습니다. Hanapin po natin sa Santiago, chapter 4, verse 6. 야고보서 4장 6절 말씀입니다. Santiago, chapter 4, verse 6. 이 말씀 참으로 또 중요한 말씀입니다. Ito po rin po ay talagang mahalaga. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. 하나님은 구원받은 우리들에게 더 큰 은혜를 주기를 원하십니다. Gusto ng Panginoon na magbigay po ng blessings po sa mga Kristiyano katulad natin. 그런데 하나님은 어떤 사람에게 은혜 주신다고 말씀을 하셨습니까? Ano po ba sinasabi dito? Anong klaseng tao po yung bibigyan ng pagpapala? 어떤 사람에게 하나님께서 은혜 주신다고 말씀을 하셨습니까? Anong klaseng tao po? 그렇죠. 겸손한 사람에게 은혜 주신다고 약속하셨습니다. Sinabi po dito, yung taong may pusong magpakumbaba. 예수님은 겸손의 왕이십니다. Ang Panginoon, si Kristo po ang hari ng magpagkumbaba. 우리는 예수님을 더욱더 배워야 됩니다. Kaya dapat po nating tularan ang Kristo natin. 잠언 16장 듣겠습니다. 잠언 16장 18절 19절 말씀. Kawikaan, chapter 16, verse 18 to 19. 잠언 16장 18절 19절 말씀입니다. Kawikaan, chapter 16, verse 18 to 19. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan, at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Mas mabuti ang maging mapagpakumbabang loob na kasama ng mahihirap, kaysa makihati ng samsam na kasama ng mapagmataas. 신앙의 실패와 성공의 이 말씀에 말씀드리겠습니다. Nakalagay po dito yung kung paano po magsasucceed ang Kristiyanong buhay natin. 하나님 여러분들이 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받기를 원하십니다. Ang Panginoon po, gusto niya pong gamitin ng mga Kristiyano. 그러기 위해서는 겸손해야 되는 겁니다. Pero po, pag gusto po nating magamit, dapat magkaroon po tayo ng pusong ganito. 교만하게 되면 반드시 망한다고 성경에서는 말씀하고 계십니다. Nakasulat po dito na lahat po ng magpagmataas ay balang araw mahuhulog. 하나님은
애나 직임이나 하나님은 겸손한 사람을 귀하게 쓰십니다. Ginagamit po ng Panginoon ngayon or magpakailanman ang mga magpapakumbabang puso. 우리는 더욱더 낮춥시다. Kaya sana po ibaba po natin ang puso. 겸손의 왕은 예수님이시고 교만의 왕은 마귀입니다. Ang hari po ng magpakumbaba si Yesu Kristo, ang hari po ng mapagmataas ang demonyo. 사람이 교만하게 되면 잘 되면 내 탓, 못 되면 남 탓하는 겁니다. Di ba po yung mga tao pag may nangyari pong masama, sasabihin nila hindi po yun dahil sa kanya. Pero pag may nangyari pong maganda, sasabihin nila ako po dahil po yun sa kanila. 겸손하게 되면 잘 되면 하나님, 주님, 못 되면 내 탓이요 하는 겁니다. Pero po, yung mga tao pong may pusong magpakumbaba, pag may nangyari pong masama, sasabihin nila ito po ay dahil sa kanila at kung may magandang pong nangyari, sasabihin nila ito po ay dahil sa Panginoon. 여러분은 어떻습니까? Paano po ba kayo? 더욱더 마음을 낮추고 겸손해야 됩니다. Kaya tayo rin po ay dapat magkaroon ng pusong magpakumbaba. 저도 더 낮춰야 되는 것이고 여러분도 더 낮춰야 되는 겁니다. Ako rin po, kailangan po ito at kayo rin pong lahat. 그럼 하나님의 은혜가 더욱더 임하게 되실 겁니다. Pag ganun po, yung biyaya ng Panginoon ay darating sa akin. 물은 낮은 대로 흐르듯이 하나님의 흐르는 겸손한 자에게 흐르는 겁니다. 하나님은 겸손한 사람을 하나님의 귀하게 쓰셔요. Ginagamit po ng Panginoon ng taong magpakumbaba. 마태복음 11장 29절 말씀입니다. Hanapin po natin Mateo chapter 11 verse 29. 마태복음 11장 29절 말씀입니다. Mateo chapter 11 verse 29. 예수님 말씀입니다. 참으로 중요한 말씀입니다. Ito po ang salita ni Kristo at mahalaga po ito. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. 예수님은 참으로 온유하신 분이고 겸손하신 분입니다. Ang si Kristo po ay talagang magpakumbaba at 그러니까 magbabay. 예수님의 겸손한 마음을 더욱더 품기를 하나님이 원하십니다. Kaya yung Panginoon po natin ay gusto pong tayo ay maging katulad po ni Kristo. 우리가 본받아야 할 분은 바로 예수님이신 겁니다. Kaya yung kailangan po nating maging role model ay si Kristo mismo. 예수님 피 흘려 죽으신가 벌하심으로 구원받으라면 예수님을 닮아가야 됩니다. Kaya kung talagang ligtas po tayo, ay dapat tayong maging katulad ni Kristo. 빌립보서 2장 5절부터 8절 말씀입니다. Hanapin po natin Filipos chapter 2. Filipos chapter 2 verse 5. 빌립보서 2장 5절부터 8절 말씀입니다. Verse 5 to 8 po. Filipos chapter 2 verse 5 to 8. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. 우리에게 예수님의 마음을 품으라고 명령하십니다. Sinabi po dito na magkaroon po tayo ng pusong katulad ni Yesu Kristo. 우리를 구원하신 예수님은 하나님이 사람의 몸을 입고 오신 분이지 않습니까? Di ba po ang Kristo ay bumaba dito sa sanlibutan as a human?
예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으시고 부활하심으로 내 모든 죄를 영원히 다 용서하고 가있지 않습니까? Di ba po, tinubos po ni Kristo ang mga kasalanan po natin sa pamamagitan ng dugo niya. 예수님 십자가에 피 흘려 죽기까지 우리를 사랑하신 겁니다. Kaya po masasabi po natin ang Kristo po natin ay inibig po talaga hanggat mamatay po siya para sa atin. 그 사랑을 통해서 구원받은 사람들은 나를 구원하신 예수님을 더욱더 닮아가야 되는 겁니다. Kaya lahat po ng mga Kristiyanong naligtas ay dapat tularan ang si Kristo. 특히 예수님의 겸손한 말을 더욱더 우리가 닮아가야 됩니다. Lalo na po ang mapagpumbabang puso ng Panginoon. 우리가 겸손한 생활을 하기 위해서는 내가 어떤 상태에서 구원받는가 그걸 항상 생각해야 됩니다. Para po magkaroon po tayo ng pusong magpakumbaba, dapat lagi po nating tandaan kung ano po yung sitwasyon natin nung naligtas po tayo. 시편 116편 6절 말씀입니다. Awit 시편 116편 6절 말씀입니다. Awit chapter 116 verse 6. 116 verse 6. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Iniingatan ng Panginoon ang mga taong karaniwan, ako'y naibaba at iniligtas niya ako. 내가 하나님 앞에 지옥 갈 죄인 것을 깨닫고 참으로 낫게 됐을 때 하나님의 도우심으로 구원받게 되신 겁니다. Kaya naligtas po tayo nung nalaman po natin na tayo ay isang magkasalanan na mapupunta sa impyerno. 하나님은 겸손한 사람을 구원하시거든요. Gusto ng Panginoon ng taong may pakumbabang puso. 내가 지옥 갈 비참한 죄인 것을 알고 어찌 알고 참으로 낫게 됐을 때 하나님의 도우심으로 여러분들이 저도 구원받게 된 겁니다. Kaya po, naligtas po tayo nung nalaman po natin na tayo po ay mapupunta sa impyerno at tinulungan po tayo ng Panginoon para magkaroon ng ganong puso. 항상 우리는 내가 어떤 상태에 구원받는가 항상 그것을 잊어서는 안 되는 겁니다. Kaya dapat hindi po natin kakalimutan yung sitwasyon natin nung naligtas po tayo. 그러면 더욱더 자기를 낮출 수 있을 겁니다. Kung ganun, mas madali pong magkaroon ng mapagkumbabang puso. 그리고 구원받은 이후에 항상 성경을 가까이 하고 말씀을 행하셔야 됩니다. At pagkatapos po natin maligtas, dapat lapitan din po natin yung salita ng Diyos. 신명기 구약성경 신명기 17장 19절 20절 말씀입니다. Deuteronomio. 다시 한 번만 얘기해 주세요. 신명기 17장 19절 20절 말씀입니다. Deuteronomio chapter 17 verse 19 at 20. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya ay matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito, upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid at huwag siyang tumalikod sa utos, maging sa kanan o sa kaliwa, upang mapahaba niya ang kanyang at ng kanyang mga anak ang kanyang paghahari sa Israel. 겸손하게 되는 법은 말씀을 행해야 되는 겁니다. Kaya kung gusto po nating maging magpakumbaba, dapat lagi po nating tandaan ang salita sa puso natin. 우리가 함께 주일 말씀, 수요 말씀 때 모임 때 말씀을 배우지 않습니까? Di ba po nag-aaral po tayo ng Biblia tuwing linggo at Wednesday sermon? 우리는 하나님 말씀을 함께 배우지 않습니까? Nag-aaral po tayo ng Biblia 우리가 말씀을 또 읽지 않습니까? at binabasa rin po natin ang Biblia. 말씀을 잘 우리는 드려야 되는 겁니다. Kaya dapat po lagi po nating aralin ng salita. 하나님이 나에게 주시는 말씀으로 받을 말씀을 드려야 되는 겁니다. Dapat po tayong makinig po sa mga salitang binibigay ng Panginoon. 또 개인적으로 말씀을 읽으셔야 되는 겁니다. At
dapat din po natin aralin yung salita sa 말씀을 Personally. 우리가 듣고 또 읽은 말씀을 우리는 생각 가운데 행하셔야 됩니다. at yung mga inaral po nating salita ay dapat gawin din po natin ito at sa buhay natin. 행할 때 형제 자매에 교마하지 않다고 말씀하셨습니다. Pag ginagawa po natin ito, 우리는 말씀을 가까이 해야만이 마음을 낮추게 되고 겸손할 수 있는 겁니다. kaya kung nilalapitan po natin ng salita, magkakaroon din po tayo ng magpakumbabang puso. 그리스도인의 최고의 미덕은 첫째도 겸손, 둘째도 겸손, 셋째도 겸손인 겁니다. Kaya masabi po natin, yung pinakamahalaga po sa isang Kristiyano ay ang pagpakumbabang puso. 그리스도인의 최대의 사명은 첫째도 전도, 둘째도 전도, 셋째도 전도입니다. Yung goal po ng isang Kristiyano ay yung evangelismo. 그리스도인의 최고의 미덕은 겸손이기 때문에 더욱더 우리는 낮춥시다. Kaya nalaman po natin na yung pinakamahalaga para sa evangelismo ay pagpakumbabang puso. Dapat magkaroon tayo nito. 하나님은 겸손한 사람을 통해서 일하신다는 법칙이 있기 때문에 그런 겁니다. Ito po ay dahil may pangako pong binigay ang Panginoon na pag may pusong magpakumbaba ay tutulungan tayo. 앞으로도 여러분들이 하나님께 귀하게 쓰임받는 일꾼이 되기 위해서는 더욱더 마음을 낮추고 겸손합시다. Kaya kung gusto nyo pong magamit po kayo sa iglesia, magkaroon po tayo ng pusong ganito. 아시겠죠? Alam niyo na po na, naintindihan niyo po ba? 마지막으로는요. 먼저 그 나라와 그의 의를 구하면 모든 것을 더하신다는 법칙이 있습니다. Yung pinakalas pong pangako ay pag yung taong naghahanap muna sa kanyang kaharian at kanyang katuwiran ay dadagdag niya ang lahat ng bagay. 마태복음 6장 33절 말씀입니다. Hanapin po natin Mateo chapter 6 verse 33. 마태복음 6장 31절부터 33절 말씀입니다. Chapter 6 verse 31 to 33. 이 말씀도 참으로 중요한 말씀이죠. Mahalaga din po ito. 이 말씀 우리에게 큰 힘을 주는 말씀인 겁니다. Itong verse po ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. 마태복음 6장 31절부터 33절 말씀을 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 신앙생활은 먼저 그 나라와 그의 의를 구하는 생활인 겁니다. Ang masasabi po natin ng Kristiyanong pamumuhay ay pamumuhay naghahanap muna sa kaharian ng kanyang katuwiran. 그 나라를 구하는 것은 이르진 영혼에게 복음 전해서 그들이 구원받도록 도와주는 겁니다. Kaya po, pag hinahanap po natin muna ang kaharian ng Panginoon, parehas lang din po ito sa evangelismo. 우리 그리스도인의 사명이 바로 전도이기 때문에 전도하라 그 말씀인 겁니다. Kaya sinabi po na yung pinakaunang goal ng isang Kristiyano ay evangelismo. 그리고 그의 의를 구하라는 말씀은 구원받은 이후에 주님 몸된 교환에 계속 거하는 겁니다. At yung sinasabi pong kanyang katuwiran dito po ay ibig sabihin yung pananatili po sa iglesia. 그 말씀을 잘 들어야 됩니다. Kaya dapat makinig po tayo ng maigi. 그 말씀을 순종하는 겁니다. At gagawin din po natin yung mga sinabi sa Biblia. 그리고 옆에 구원받은 형제를 주로 살아가면서 함께 주님 일을 행하시는 겁니다. At
dapat din po tayong mag-ibig sa isa't isa. 그 일을 잘하게 되면 하나님께서 먹을 것, 마실 것, 입을 것도 도와주겠다고 약속을 하셨습니다. Pag ginawa po natin itong lahat, idadagdag po ang lahat ng mga kailangan natin. 이 마태복음 6장 3절 말씀을 마음 깊이 새깁시다. Kaya sana po lagi natin pong tandaan ang Mateo chapter 6 verse 33. 저도 이 말씀을 마음 깊이 새기고 살고 있습니다. Namumuhay din po ako ng lagi ko pong tinatandaan ng verse na ito. 이 말씀을 순종할 때 참으로 주님이 도움을 받게 되는 것을 여러분들이 경험하게 될 겁니다. Kung namumuhay po tayo katulad nito, ay makikita po talaga natin yung pagtutulong ng Panginoon. 이 마태복음 6장 3절 말씀을 한 번 더 읽겠습니다. Basahin po natin ulit ang Mateo chapter 6 verse 33. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 마지막으로 마태복음 10장 30절, 31절 말씀을 찾겠습니다. Ngayon naman po basahin po natin Mateo chapter 10 verse 30 to 31. 예, 마태복음 10장 30절, 31절 말씀입니다. Mateo chapter 10 verse 30 to 31. 예수님의 말씀입니다. Ito po ay salita ni Kristo. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat, huwag nga kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. 예수님은 우리 무엇까지 다 세신받았다고 말씀을 하셨습니다. Sinabi po na ang Panginoon natin ay binilang kahit yung bilang ng buhok natin. 이 말씀 하나님의 내 형편을 나보다 더 잘 아신다는 말씀인 겁니다. Ibig sabihin po nito, alam po ng Panginoon ang sitwasyon natin. 하나님은 우리 사랑하는 형제들이 어떤 어려움에 있는지, 어떤 힘든 상황에 있는지 하나님이 다 아십니다. Alam po ng Panginoon lahat ng mga kahirapan natin at mga kinakailangan natin. 나를 더욱더 도와주기를 하나님이 원하십니다. At gusto po rin ng Panginoon na tulungan po tayo. 나에게 축복하기를 원하십니다. At gusto rin po niya magbigay ng biyaya. 그러기 위해서는 마태복음 6장 3절 말씀을 꼭 순종하셔야 됩니다. Kung gusto natin po ito, dapat tandaan po natin ng Mateo chapter 6 verse 33. 먼저 그 나라와 그의 의를 가면 모든 것을 더하신다는 법칙이 있습니다. Pag hinanap po natin muna ang kaharian niya at ang kanyang katuwiran, ay bibigay po lahat sa atin. 우리는 어떻습니까? Paano po tayo? 오늘 하나님의 법칙에 대한 말씀을 몇 가지 배웠습니다. Inaral po natin yung mga ilan po sa pangako ng Panginoon ngayon. 정리해 봅시다. Balikan po natin. 먼저 주 안에 거하면 열매 맺는다는 법칙을 말씀드렸습니다. Yung pinakauna po, kung manatili po tayo sa Kristo, ay magbubunga po tayo. 또 서로 살아가면 전도가 된다는 법칙이 있다고 말씀을 드렸습니다. At kung nagmamahal din po tayo, ay magaganap ang pag-ebanghelyo. 하나님은 겸손한 사람을 통해서 일하신다는 법칙이 있다고 말씀드렸습니다. At isa rin po ay gagamitin po ng Panginoon ng taong may mapagkumbabang puso. 먼저 그 나라와 그의 의를 가면 모든 것을 더하신다는 법칙이 있다고 말씀드렸습니다. At sa pinakauli po ang mga tao, gagamitin po ng Panginoon ang mga taong naghahanap muna sa kanyang kaharian at kanyang katuwiran. 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분입니다. Ang Kristo po natin ay parehas lang bukas, ngayon at magpakailanman. 성경을 통해서 하나님 우리에게 법칙을 주는데 우리는 오늘 함께 말씀을 배웠습니다. Inaral po natin yung mga pangako ng Panginoon ngayon. 하나님은 약속의 말씀을 반드시 지키시는 분입니다. Lahat mo ng pangakong binigay po ng Panginoon ay tutuparin niya. 앞으로 우리는 말씀을 더욱더 가까이 합시다. Kaya sana po lapitan po natin lagi ang salita niya. 말씀에 순종합시다. At mamuhay po tayo sa salita. 그리고 더욱더 하나님을
의지하는 삶을 삽시다. At lagi po nating ilagay ang puso sa Panginoon. 함께 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Diyos na mapagmahal, salamat po. 우리 사랑하는 까비텍 교회 형제자매들 함께 모여서 하나님 말씀을 배우게 해주신 은혜를 감사드립니다. Salamat po sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon na mag-aral po kami ng salita. 우리 사랑하는 형제자매들 가정마다 주님의 형편을 더 잘 아십니다. Alam ko po na tiyak na nalalaman niyo po ang mga sitwasyon ng mga brothers and sisters. 하나님의 영육간에 축복하시고 도와주시기를 기도드립니다. Bigyan niyo po sila ng biyaya at pagpapala at tulungan niyo po sila. 앞으로도 주님 몸된 편에 그에서 말씀을 배우게 도와주시옵소서. At tulungan niyo rin po lahat na magkaroon ng pag-iibig at matuto po ang mga salita niyo. 하나님께 귀하게 쓰임받는 일꾼 될 수 있도록 도와주시기를 간구드립니다. At tulungan niyo po rin sila na magamit po sila sa iglesia. 우리 살아가는 또 김근태 목사님 가정 주님이 더욱더 사랑해 주시옵소서. At sana ibigin niyo rin po ang pamilya ni Pastor Kim. 영육간에 도와주시고 건강 또한 지켜주시기를 간구드립니다. At lagi niyo pong ingatan sila. 또 힘있게 이 지역에 복음을 전할 수 있도록 능력 주시기를 간구드립니다. At bigyan niyo rin po ng kalakasan si Pastor Kim at yung pamilya na para maka-evangelismo ng maigi. 또 목사님 가정과 앞에서 일하는 일꾼들 주님이 더욱더 사랑해 주시기를 간구드립니다. At lahat po ng mga sa church ay tulungan niyo po silang lahat. 모든 형제자매들 주님이 더욱더 사랑해 주시고 함께 주시옵소서. Ibigin niyo po silang lahat, mga brothers and sisters po. 우리를 죄에서 구원해 주신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yesu Kristo. 아멘. Amen. 찬송가